Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Karding ng Katbalogan, Samar. Narito ang kanyang kwento. Ang karanasang ito ni Karding ay nangyari halos 20 taon na ang nakakalipas. Si Karding at ang kanyang kaibigang si Tommy ay mga empleyado sa isang pabrika. Matalik na magkaibigan ng dalawa. Madalas na magkasama sa gimmick at sa pagpunta sa kung saang-saang lugar. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian ng dalawa. Ang bihira talaga, Karding. Ang daming pinapagawa ni Bisor. Kakapagod na. Pambihira naman kasi pa rin dun sa dibisyon ninyo. Maya't maya na lang. May nawawala, may umaalis, may nagre-resign. Paano nga kasi? Napakahirap naman ng mga trabaho dun sa amin. Yun na nga ang problema eh. Lalong umihirap kasi pag nakukulangan kayo ng tao, syempre, kayo rin na magpupuno nun. Ako, kung hindi lang talaga dahil sa may hinuhulugan akong motor, matagal ko nang iniwan tong pabrikang to eh. Patawa ka ba? Iiwan mo to. O saan ka naman magtatrabaho? Huwag mo sabihin gagayahin mo si June. Pupunta ng Maynila, magbabaka sakali doon. O tingnan mo ano nangyari sa kanya ngayon. Di ba trabahador siya ngayon doon sa construction. Okay na dito pre, huwag ka na lang masyadong mareklamo. Ay nako. Alam mo, imbis supportahan mo ako, dinadown mo pa yung pakiramdam ko eh. Anong dinadown? Sira ba ulo mo? Pinipilit ko nga gawing positibo ang pananaw mo eh. Para hindi ka mawalan ng trabaho. Ay ewan ko sa'yo. Uy teka, si Benji. Oh Karding! Kami! Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Ano? Sigurado na kayong pupunta doon sa kasal ko ha? Basta ako, sigurado ako. Ewan ko dito kay Karding. Uy Karding, ano ba? Pambira ka naman no. Alam mo namang kayo lang ang tropa ko rito eh. Tsaka wala naman ako masyadong kaibigan kahit sa labas ng pabrikang to. Oo, at ang mga kamag-anak mo, taga Cebu pa. Ilang beses na naming narinig yung drama ng buhay mo. Mabihira ka naman, Benji, oh. Sa tingin mo ba kung hindi ka namin mahal bilang tropa? Tatanggapin namin yung lakas mong mamulutan tuwing nagiinuman tayo? Aating kami ng kasal mo, oh. Diba, Karding? Oo naman. Mabihira ka naman, Benji. Kami pa ba? Kahit nasa kadulud-duluhan pa ng bundok tralala yung lugar ng misis mo, pupunta kami pare para sa'yo. Ano nga ulit pangalan ng lugar na yon? Pambihira naman oh. San Roque! Doon lang yun sa dulo ng San Sebastian. Diba Tommy, sinabi ko na sa'yo kung paano pumunta doon? Oo na, binibiro ka lang naman ito ni Karding eh. Uy Karding, huwag mo naman ganyan ito si Benji. Baka magbig tito. Hindi, Benji. Darating kami. Uy, Benji. Matanong ko nga. Di ba kakakilala mo lang dyan kay Marisa na yan? Mukhang matindi ang tama mo at niyaya mo kaagad magpakasal ah. Tsaka, paano ka ba nakarating doon sa lugar nila pagkalayo-layo nun? Di ba kinuwento ko na sa inyo? Namiesta kami ng mga pinsan ko. Dinala ako doon. Ayun, nung makita ko si Marisa, nalabat parasite ako. Hindi ko na pinakawalan. Tiyaga mo nga pare. Biri mo yung day off natin. Dumadayo ka dun sa lugar nila. Ganun talaga siguro pag na-inlove tol. O paano? Basta asahan ko kayo ha. Next week na yon. Nakabakasyon na ako sa Makalawa. Kasi mag-aasikaso na kami. Asahan ko na lang kayo dun ha. Medyo mahina pa naman yung signal dun, paputol-putol. Kaya baka mahirapan tayong magkontakan sa telepono. Minsan nga pag nag-text si Marisa sa akin dun, sinend niya ng Lunes. Bah, halos Sabado ko na ma-receive eh. Bihira yung lugar na yun. Uy, pagkatapos yung ikasal doon, huwag kayo dumaglagi ha. Dito na lang kayo. Oo, pinag-usapan na namin yan. O basta ha, siguraduhin yung sisipot kayo. Nakaready na dun yung pinatahi ko mga barong ninyo. Basta pare, walang biyak sa likod yung barong ha. Nang mga panahong yon,
ay binata pa si Carding at si Tommy at ang kanilang kaibigang si Benji ay ikakasal naman sa nobya nitong si Marisa. 5 araw bago ang kasalan, sa pabrika, kausap ni Carding ang kanyang supervisor. Chief, okay na po ba yung leave ko para dun sa kasal ni Benji? Okay na yung Carding. Nakausap ko na si manager. Hindi pa nagre-reflect doon sa schedule natin for next week yung approval. Pero goods na yon. Ako nang bahala. Maraming salamat po, bossing. Buti na lang, nandiyan kayo. Kung kay Sir Jun ako lumapit para magpa-approve, siguradong i-deny ako nun. Hindi, mabait naman yun si Jun. Tsaka wala naman dahilan para i-deny ang mga request mong ganyan. Dahil halos perpekto naman ang attendance mo. Tsaka maganda naman ang record ng trabaho mo rito. Basta mag-iingat lang kayo doon, ha? Balita ko kasama mo si Tommy. Gagamitin niyo ba yung motor ni Tommy? Opo sir. Nako, mag-iingat kayong lalo. Nakita ko yan si Tommy magpatakbo. Daig pa ang karirista eh. Ganun lang ho talaga yon. Kasi first time niya nagkaroon ng motor. Pero kapag angkas niya naman ako, maingat naman ho magpatakbo yon. Maiga naman kung ganun. Siya, sige. Mukhang patapos na yung break mo. Balik ka na sa loob. Yes sir, salamat po ulit. Okay. Samantala, sa isang lugar na hindi kalayuan sa bayan na pupuntahan nila Carding, ay may nagaganap na isang karimari-marim na transaksyon. Isang lalaki ang kumakatok sa likod na pintuan ng isang lumang punerarya. Doro! Doro! Bihira naman. Mukhang tulog na naman to si Doro ah. Doro! Hoy, andyan na! Saglit! Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan. Isang payat at may edad ng lalaki ang nagbukas nito. Oh, Hector, kanina ka pa ba? Oo, kanina pa ako. Bihira ka naman. Ang tagal mo magbukas. Paano kung may nakapansin sa akin dito? Hindi, akong bahala. Anong oras na oh? Wala na mga gumagalang tao dito. O eto, kunin mo na. Inabot ng lalaki ang isang itim na plastic bag kay Hector. Ilagay mo dito sa bayong. Kumpleto ba to? Oo, kumpleto yan. May puso, may atay, at dinagdagan ko ng dugo tulad ng request mo. O sige, ito yung pera. Pagkaabot ng lalaki sa perang ibinigay ni Hector, ay mabilis siya itong ibinulsa. Hindi mo na ba bibilangin? Di na. Ikaw pa ba? Suki kita. Bakit? May iba pa bang bumibili ng ganito dito? Wala. O di malamang, ako lang talaga ang suki mo. Sige na, aalis na ako. Baka may makakita pa sa atin dito eh. O sige, paano? Sa susunod na araw ulit. At naglakad na ngang papalayo si Hector. Makalipas ang ilang araw, sa inuupahang kwarto ni Carding at Tommy. Oy, Carding, gising ka pa ba? Oh, bakit? Buti na lang talaga pinayagan tayong mag-leave, no? At least meron tayong ilang araw para makapagprepara papunta dun sa kasal ni Benji. Oo nga eh. Ano bang plano natin bukas? Di babiyakay tayo mga bandang 3:00 ng hapon para hindi masyado mainit. Tapos darating siguro tayo doon mga gabi. Sakto yun. Makakapagpahinga pa tayo. Tapos kinabukasan, kasal na ni Benji. Okay, sige. Alam mo, naisip ko. Meron pa tayong pagkakataong mag-inom eh. Gusto mo tirahin na natin yung natira natin dyan ng 1 linggo? Pwede naman. Ikaw bahala. Alright. Bibili muna ako ng pupulutanin natin.
Tsaka yelo. Diyan ka lang ha. Bilisan mo ha. Baka mamaya magtagal ka pagdating mo tulog na ako. Di, ako bahala. Maya-maya pa ay nagsimula na nga mag-inuman ng magkaibigan. Hoy Carding, ikaw ba? Kailan mo plano magpakasal? Paano ako magpapakasal? Wala nga akong nobya eh. Paano ka naman kasi magkakanobya? Simula nung maghiwalay kayo ni Tina. Di na kita nakitang dumiskarte sa iba. At hindi talaga yung tama mo dun kay Tina, pare. Hindi naman sa ganun. Ilang taon din kasi kami. Kaya nung matapos yung relasyon namin, naisip ko magpahinga na lang muna. Nakakapagod din ang may relasyon. Nako, ako kaya? Kailan kaya ako magkakarelasyon? Kahit pa nakakapagod, kahit pa 3 sila, okay lang sa akin. Sa iyo naman kasi malabong mangyari yun. Bukod sa napakaingay mo, bihira ka pang maligo. Aba teka, meron ba tayong batas na nagsasabing dapat araw-araw tayo maligo? Ano naman ngayon kung 2 beses lang ako maligo sa 1 linggo? Tipid pa, di ba? O kita mo, may pang-inom tayo. Sira talaga ulo mo, Tommy. Hindi. Teka saglit. Meron nga pala akong gustong sabihin sa'yo. Ano naman yon? Binabalitaan kasi ako. Ewan ko kung alam mo to. Ikaw kasi, taga rito ka talaga sa Samar. Ako, alam mo namang dayo lang ako mula sa Leyte eh. O ano yon? Kasi pare, meron lang ako nakakwentuhan. Kilala mo si Damian? Oo. Yung dun sa may engineering? Oo. Lihiti mong taga rito rin yun. Nung nagtatanong ko sa kanya kung anong magandang daan papunta doon sa San Roque, ang sabi niya sa akin, doon daw sa lugar na yon, ikilala daw yon na pinamumugaran ng aswang dati. Alam ko yung kwento na yan. Matagal na panahon na yon. Sabi nga may mga aswang daw doon sa party na yon. Pero kung baka nakalimutan sabihin sa'yo ng Damian, wala na. Nalimas na yung mga aswang doon. Ilang taon na ang nakakaraan nang napabalitang sinuyod daw yun ng mga antingero na lumalaban sa mga ganyang klase ng nilalang. Talaga? So, ibig sabihin, safe na yung lugar na yon? Yun ang sabi. Teka, meron bang naibitbit dito sa bayan na halimbawa pruweba ng aswang? Walang ganun. Kaya nga, tinatawanan ko na lang yung mga ganyang kwento eh. Sa dami ng kwento na yan, walang ni isa mang ebidensya na naipakita tungkol sa mga ganyang nilalang. Loko, maniwala ka sa ganyan. Doon din sa amin sa Leyte eh, may mga ganyan ding kwento. Talaga? O sige, may nakita ka na ba? Wala. O kita mo na. Alam mo, kaysa matakot ka sa mga ganyan, mas matakot ka sa mga tao, lalo na doon sa mga masasama ang loob. At doon sa mga bihirang maligo. Sira ulo! Masayang itinuloy na magkaibigan ang kanilang pag-iinuman. Kinabukasan. Tanghali na pala. Naparami ang inom namin kagabi ni Tommy. Saan yung lokong yun? Tommy! Tommy! Tumayo si Carding upang hanapin ang kaibigan. Nagdesisyon nitong lumabas ng bahay. Doon niya napansin na paparating ang kaibigang si Tommy. Hoy, Carding! Gising ka na pala! Oo, saan ka ba galing? Pinagasan ko yung motor at pinalinisan ko na rin doon kila Doming. Doon na lang natin dadaanan mamaya. Ganun ba? May binili ka bang pagkain? Gugutom na ako eh. Sabi ko na nga ba maghahanap ka ng pagkain paggising mo eh. Kaya ito, dumaan ako rin sa may tapsihan. Tara, kain tayo. Ayun, sakto. At nagtanghalian na nga ang magkaibigan. Maya-maya pa ay nag-iimpake na ang dalawa. Tommy,
Sigurado ka ba magmumotor tayo? Mukhang makulimlim sa labas eh. Hindi yan. Huwag kang negatibo. Ayon sa Pag-asa, bukas pa daw yung pasok ng bagyo. Nandun na tayo nun sigurado. At kung sakaling abutin man tayo ng konting ulan, may kapote naman tayo. Sige, ikaw ang bahala ah. Oo. Yung dadaanan natin. Ayos na. Tinuro na sa akin ni Damian. Anong tinuro sa'yo? Sabi niya, may shortcut daw papunta roon. Doon sa gubat yung daan. Gubat? Kakayanin ba ng motor mo yun? Oo, kaya yun. Sabi ni Damian nakapunta na raw sila doon minsan. Doon sila dumaan, nakamotor din sila Kaya kayang-kaya natin yun. Nalalabuan ako dyan sa mga sinasabi mo, pre. Sigurado ka ba dyan? Doon na lang kaya tayo sa main road. Pare, pag nag-main road tayo, baka abutin tayo ng ating gabi. Balita ko, maaga nung oras ang pasok ng bagyo. Yari tayo ron. Nako. Sige. Basta ikaw ang bahala. Oo, akong bahala. Tara, punta na natin yung motor. Maya-maya pa, ay sakay na ng motor ang dalawa. O ano, kaya na tayo. Tingnan mo, ang lupit ng pagkakalinis nila dito kay Blue Hawk. Poging-pogi, di ba? Teka, dinaan mo ba to kay Mang Bert? Ba't pa idadaan kay Mang Bert? Kondisyon to, no? Kondisyon? Nung nakarang biyahe natin, tumirik tayo Hindi yan. Kondisyon to si Blue Hawk. Ako bahala. Sige, tara. Biyahe na tayo. 4:00 na Yes sir, let's go. At nagsimula nang ang bumiyahe ang magkaibigan. Maya-maya pa. Oh, bakit tayo huminto? Nakikita mo yon? Yung ano? Yung entrada na yon. Doon tayo papasok. Ano? Yan ba'y sinasabi mong shortcut? Yung dadaan sa gubat? Oo, dyan yun. O siya, sige. Tara. O kapit ka lang maigi ha. At sigurado ako medyo malubak dyan. At binaybay na nga ng magkaibigan ang nasabing daan. Habang bumabiyahe sila, ay bigla nilang naramdaman ang unti-unting pagpatak ng ulan. Pare, hinto muna tayo. Mukhang kailangan natin magkapote. Yan ang nga ba sinasabi ko, pare? O sige. Pagkatapos, ay tinuloy na ng dalawa ang pagbiyahe. Ngunit hindi pa sila nakalalayo, ay lalo nang lumakas ang pagbuhos ng ulan. At sa kinasamaang palad, ay biglang, "Oh pare, ano nangyari? Bakit tayo huminto?" Di ko alam, biglang namatay Bira naman Ang lakas pa naman ng ulan. Sabi mo, mamayang hating gabi pa yung pasok ng bagyo. Yun din ang pagkakaalam ko Tsaka ano nangyari dito sa motor? Sabi mo kondisyon to si Blue Hawk. Alam ko kondisyon to Malay ko bang biglang totopakin to ng ganito? Sabi ko na nga ba, dapat dinaan mo muna kay Mang Bert to Pare, kung alam ko mangyayari to, hindi dinaan ko kay Mang Bert. Ang alam ko talaga, maayos to. Ay naku, anong gagawin natin? Sandali, nag-iisip ako. Buti pa sumilong muna tayo doon sa may puno. Tara, tulungan mo ko. Itulak natin. Medyo mabigat, maputik kasi. Hala siya, sige. I-text mo nga si Benji, pare. Sabihin mo, baka medyo madidelay tayo ng dating. Okay. Ako patay. Bakit? Walang signal Anak ng tinola Sige, basta makakarating tayo roon. Anong plano mo dito sa motor mo? Madali lang yan. Lilinisan ko lang yan. Tingin ko spark plug ang may problema rito edi itirahin mo na. Ang lakas ng ulan Mahihirapan din tayo. Tsaka para ma-check ko lahat kailangan ko nung ibang gamit. Kulang ako sa gamit Patay, ano ba naman yan pare? Nang biglang may mapansin si Carding. Pare, tingnan mo.
Yun oh, sa may gitna ng kakahuyan. Ano yun? Hindi mo napapansin may umuusok doon? O ano naman ngayon kung may umuusok? Eh baka may nagsunog lang dyan sa may party na yan. Pare, umuulan may nagsunog. Ibig sabihin yan, mayroong bahay dyan sa lugar na yan. Oo nga no. Ano plano mo? Punta tayo ron. Pakisilong muna tayo. Tsaka baka may gamit na pwede mong mahiram para maayos tong motor mo. Okay, sige. Tara, tulungan mo ako. Tulak natin to. Makalipas ang ilang sandali, ay narating na ng magkaibigan ang bahay sa gitna ng gubat. Pare, walang tao eh. Meron yan. May usok nga eh oh. Oo nga, pero dilim eh. Parang wala naman ako nakikitang ilaw sa loob. Kahit lampara man lang. Eh, magtawag tayo. O sige, ako na. Dahan-dahang lumapit si Carding sa pintuan ng bahay. Tao po. Tao po. Tao po. May tao po ba dito? Ano pare? Wala sumasagot pre. Sige, tumawag ka lang dyan. Baka meron yan. Tao po. Wala talaga pare. Tumalikod na si Carding upang lapitan ng kaibigan nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Sino kayo? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Isang lalaking nasa edad 50 anyos ang tumambad sa harap ni Carding. Maamo ang mukha ng lalaki. Kung kaya't hindi na nagdalawang isip tumugon ang binatang si Carding. Magandang araw po. Ako po si Carding. At siya naman po ang kaibigan kong si Tommy. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ako naman si Hector. Na makipagkamay sa kanya si Carding, ay napansin ng lalaki ang motor sa tabi ng kaibigan nito. Mukhang nasiraan kayo ah. Opo. At kinasamaang palad, inabot pa kami nitong bagyo. Pasaan ba kayo? Papunta ho sana kami sa San Roque. Meron kaming kasal na dadaluhan bukas. Pare, itanong mo kung meron siyang gamit na pwedeng mahiram para maayos itong motor natin. Mang Hector, meron ho ba kayong mga gamit dyan na pwede naming mahiram para dun sa motor? Meron. Dati ako merong motor. Bagamat na ibenta ko na yun, ay nandyan pa rin yung ilang mga gamit ko. Napangiti si Carding sa narinig. Tommy, meron daw. Ayos! Tumuloy muna kayo para makapagkape man lang. Nakakaya naman po. Aayusin na lang ho namin yung motor dito sa labas. Kahit pa maayos niyo ang motor, mahihirapan kayong bumiyahe dahil sa lakas ng bagyo. Sa bagay. Sige po. Sasamantalahin na po namin ang kabutihang palad ninyo. Wala yun. Sige, ilagay niyo yung motor doon sa gilid at pumasok muna kayo. Pare, magkape daw muna tayo. Okay, saan ko ilalagay ito? Doon mo ilagay sa may kanan para maisilong mo. Sige po, salamat po. Susunod po ako. At pumasok na nga ng bahay si Carding at ang lalaking si Hector. Samantalang sinilong naman ni Tommy ang kanyang motor. Maya-maya pa ay nagkakape na ang dalawa. Ay, masarap talaga magkape pag ganitong malakas ang ulan. Oo nga eh. Pare, mukhang minamalas tayo. Parang lalo lumalakas eh oh. Yun nga iniisip ko, Brad. Buti na lang talaga nakita natin tong bahay na to.
At bukod doon, buti na lang, napakabait ng may-ari. Nasa ganong pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating si Mang Hector. Dinalhan ko kayo ng unan at mahihigaan. Kung gusto niyo muna magpahinga, pwede kayong maglatag dito sa sala. Bantay-bantayan na lang natin ang panahon. Kapag medyo tumila at naayos na ninyo ang motor ninyo, tiyempohan nyo na. Opo, ganun na nga po ang plano. Nandun nga pala sa labas yung mga gamit na sinasabi ko. Maraming salamat po, Mang Hector. Walang anuman. O sige, maiwan ko na muna kayo. At tumalikod na si Mang Hector upang pumasok sa kanyang silid. Ubusin ko lang tong kape ko, pre. Pagkatapos, kukuting-tingin ko na yung motor natin. O sige, ikaw bahala. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Tommy upang ayusin ang kanyang motor. Samantala, si Carding naman ay naiwan dun sa sala. Pinapanood sa bintana ang kanyang kaibigan. Pare, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, kaya ko to, akong bahala. Diyan ka lang. Okay. Sa pagkakataong yon, ay muling chinek ni Carding ang kanyang cellphone. Wala pa ring signal. Mahirap talaga ang signal sa lugar na to. Muntik mapatalon sa gulat si Carding. Hindi niya napansin na nakatayo na pala si Mang Hector sa dulong bahagi ng sala. Kayo ho pala. Pasensya na ho kung medyo nagulat ako. Akala ko ho kasi tulog na kayo. Hindi. Lalo na't gantong masama ang panahon. Pabangon-bangon ako upang i-check ang mga bahagi ng bahay. Tugon ni Mang Hector habang ito'y umupo sa tapat ni Carding. Saan pa ba kayo galing? Taga-Katbalogan ho talaga kami. Ganun ba? Mukhang importante sa inyo itong dadaluhan nyo ng kasala para dumayo kayo ng ganito. Bali matalik po namin kaibigan. Benji po ang pangalan niya. Yung mapapangasawa niya po, ang taga San Roque. Mang Hector, kayo lang ho ba ang nandito? Napansin ni Carding ang biglang pagtahimik ng lalaking kausap. Makaraan ilang sandali ay ngumiti ito. Sabay sabing, "Ako lang ang nandito. Kasama ko dito ang asawa ko noon. Pero pumanaw na siya. 2 taon na ang nakakaraan." Nako, pasensya na po at natanong ko pa. Hindi, wala yon. Kayo, may pamilya ba kayo sa Katbalogan? Sa mga panahong yon, sa hindi maintindihang dahilan, ay tila nakaramdam ng bahagyang takot si Carding. Bahagyang nagtayuan ang kanyang mga buhok sa batok. Wala po. Matagal na pong wala ang mga magulang ko. Si Tommy naman, taga Leyte po talaga siya. Magkasama po kami sa trabaho at ganun din po sa tinutuloy ang bahay. Ganun ba? Bali matagal na pala kayo magkaibigan. Ganun na nga po. Biglang naputol ang usapan ng dalawa nang bumukas ang pintuan. Si Tommy. Oh, pare, basang-basa ka. Oo nga eh. Lakas ng ulan sa labas. Kumusta? Naayos mo ba yung motor? Medyo. Anong medyo? Umaandar, nawawala. Umaandar, nawawala. Marahil dahil basang-basa ang iyong motor. Kaya ganyan. Maigi pa eh. Magpatayo ka na muna. Meron tuwalya doon sa likod ng pintuan ng banyo. Maaari mo gamitin yon. Malinis yon. Sige po. Maraming salamat po, Mang Hector. Sige.
Maiwan ko muna kayo. Tumayo na si Mang Hector at tinungo na ang kanyang silid. Samantala, ang magkaibigan naman ay parehong nakatingin sa kanya. Nang makapasok na si Mang Hector sa kwarto, ay sabay na nagkatinginan ng magkaibigan. Mukhang nagkakwentuhan kayo pare ah. Kumusta? Okay naman. Mabait naman. Sige, magbubuhos lang ako para makapagpahinga muna tayo. Sige. Nang mga sandaling yon, marahil dahil dala ng pagod at lamig ng paligid, si Carding ay dinapuan na ng antok at una nang nakatulog. Maya-maya pa ay naramdaman ni Carding na humiga na ang kaibigang si Tommy sa kanyang likuran. At tuluyan na nga nagpahinga ang dalawa. Ngunit hindi pa lumalalim ang pagtulog ni Carding nang biglang muling tumayo ang kaibigang si Tommy. Oh, pare, saan ang punta mo? Sakit ng tiyan ko pre. Magkukubeta muna ako. Sige, basta matutulog lang muna ako. Okay. Maya-maya pa ay naalimpungatan si Carding dahil sa malakas na pagsagitsit ng kidlat at kulog. Grabe lakas nun ah. Teka, si Tommy, bakit wala pa rin siya dito? Pare? Nasa CR pa din ba siya? Hindi na muna bumalik sa pagtulog si Carding, bagkus ay hinintay ang kaibigan. Ngunit nang lumipas ang ilang minuto at hindi pa rin bumabalik si Tommy, ay nagdesisyon na si Carding. Bumangon ito at tinungo ang banyo na nasa dulong bahagi ng bahay. Nang marating niya ito, ay napansin niyang walang tao sa loob ng banyo. Asan na yun? Baka inaayos ang motor. Tahimik na naglakad ang binata. Lumabas ito ng bahay upang tunguhin ang kinalalagyan ng motor ng kaibigan sa pagbabakasakaling nandun si Tommy. Ngunit nang marating niya ito, bihira, wala rin dito. Nasaan yung lokong yun? Kalokohan namang nag-ikot-ikot yun. Iyan lakas-lakas pa rin ng ulan. Tommy? Tommy? Teka, pupuntahan ko si Mang Hector. Tama. At naglakad na pabalik ng bahay si Carding. Nang nakatayo na siya sa labas ng kwarto ni Mang Hector, ay dahan-dahan na niyang kinatok ang pintuan nito. Mang Hector? Mang Hector? Walang tugon na natanggap ang binata, kaya't muli niya itong tinawag. Mang Hector? Pasensya na po. Hinahanap ko kasi si Tommy. Mang Hector? Katahimikan pa rin. Nang pagkakataong yon, ay muling binalot ng kakaibang kaba ang binatang si Carding. Ano nangyayari dito? Nawawala si Tommy. At wala rin yata si Mang Hector. Nasaan na yung mga yon? Sa likod. Baka nasa likod, titingnan ko. Tinungo ni Carding ang pintuan sa may parte ng kusina, kung saan ito ay patungo sa likod ng bahay. Pagbukas niya nito, ay sumalubong sa kanya ang malakas na ihip ng hangin.
at ang makapal na buhos ng ulan. Pansumandaling natigilan ng binata. Pero nanaig sa kanya ang kagustuhang mahanap ang kaibigan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ay pinilit aninagin ni Karding ang kapaligiran. Nakatulong naman ang panakanakang pagkidlat upang kanyang maaninag ang paligid. Doon nito napansin ang isang kubol sa may hindi kalayuan. Ang kubol ay nasa 5 talampakan lamang ang taas at nasa 1 dipa ang lapad. Sa paligid nito ay may mga nakasandal na lumang yero. Hindi ito nililipad ng hangin dahil ito ay magkakatali. Bagamat dinig na dinig ang ingay tuwing ito'y hinahampas ng malakas na ihip ng hangin ng bagyo. Habang pinagmamasdan ito ni Karding, ay napaisip ito. Sa kung anong kadahilanan, ay nagpasya si Karding na lapitan ang maliit na istruktura. Ilang hakbang din ang layo nito mula sa pintuan ng kusina. At dahil malakas ang hagupit ng hangin, ay maingat na binaybay ni Karding ang maputik na lupa upang tunguhin ito. Bagamat ilang metro lamang ang layo nito mula sa bahay, ay basang-basa na si Karding nang marating niya ang entrahe nito. Napansin ni Karding na may awang ang yero na nasa harapan nito. Sinilip ito ni Karding at pilit na inaninag. At sa tulong pa rin ng kidlat, ay napansin niya na sa loob nito ay may hagdan pababa. Ang isang bahagi ng kanyang isipan ay nagsasabing huwag niya na itong pakialaman pa. Ngunit sa kabilang bahagi naman ng kanyang isipan ay nagsusumigaw ang katanungan kung nasaan na ang kanyang kaibigang si Tommy at sa kung anong kadahilanan nararamdaman ng binata na may kasagutan sa loob ng kubol na ito. At nagdesisyon na nga si Karding. Dahan-dahan nitong tinulak ang yero upang lumaki ang awang. At nang meron ng sapat na espasyo, ay pumasok siya rito. Dala marahil ng lamig ng paligid at ng kaba na kanyang nararamdaman, ay nanginginig na binaybay ng binata ang hagdan pababa. Nang makailang hakbang na si Karding, ay napansin niyang may pintuan sa dulo. At banaag ang liwanag sa loob ng pintuan na yon. Buong ingat na nilapitan ni Karding ang pintuan. Diyos ko, anong meron sa lugar na to? Bakit may ganito rito? At nang halos nasa tapat na siya ng pintuan, ay unti-unti niyang inilapit ang kanyang tenga sa pintong kahoy. Hindi makapaniwala si Karding dahil ang unang bumungad sa kanyang pandinig ay tila angil ng isang mabangis na hayop. Dahil sa narinig, ay hahakbang na sanang palayo ang binata. Ngunit natigilan siya nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Sige Manuel anak, kumain ka ng kumain. Sariwa yan. At huwag ka mag-alala, meron pang isa dun sa taas. Sige, magpakabusog ka Manuel anak. Hindi makapaniwala si Karding sa kanyang narinig. At dahil dito ay tuluyan ng binalot ng kaba ang buong pagkatao ng binata. Pilitin man niyang umalis
at gustuhin man niyang umalis sa lugar na yon, ay tila hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Mabilis pa sa ihip ng hangin ng bagyong kasalukuyan ang takbo ng mga bagay sa isipan ng binata. Anong meron dito? Ano nangyayari? Ang sabi ni Mang Hector, siya lang daw ang nandito. Pero sino yung kinakausap niyang anak dyan sa loob? At sa naririnig ko, tila hindi tao ang kanyang kinakausap. Anong klaseng nilalang yan? At si Tommy? Nasaan na si Tommy? At sino yung sinasabi niya na meron pang isa sa taas? Ako ba yun? Diyos ko, anong nangyayari dito? Nasa ganung pag-iisip ang binata. Nang muling magsalita, si Mang Hector. Ngunit sa pagkakataong ito, ay balot na ng hinagpis ang kanyang boses. Sige Manuel anak, kumain ka lang. Kumain ka lang dyan anak ko. Gagawin ng tatay ang lahat para maibigay ang gusto mo, ang pangangailangan mo. Kasi mahal na mahal ka ng tatay, Manuel. Mahal na mahal ka ng tatay. At teka, ito pa oh. Di ba paborito mo tong atay? Sige lang anak, kainin mo. Sige. Yan. Masarap hindi ba? Kasabay ng mga salitang yon ay ang pag-angil ng tila halimaw na hayok sa pagkain. Itong pagkakatandaan mo, Manuel, anak ko. Kahit hindi talaga kita tunay na kadugo, ay mahal na mahal ka ng tatay. Mahal na mahal ka namin ng Nanay Lourdes mo. Alam mo yun, hindi ba? Di ba? Sa katunayan, nang pumanaw ang iyong Nanay Lourdes, bago siya malagutan ng hininga, ang huling bilin niya, ang mga lamang loob niya ay huwag kong sayangin at ibigay ko sa iyo. At pag dumating ang pagkakataon na ako'y nasa dulo na rin ng aking buhay, ibibigay ko rin ang sarili ko sa iyo, Manuel. Pero huwag ka mag-alala. Matagal pa yun, anak. Mabubuhay pa tayo na masaya. Marami pang ibibigay si tatay sa iyo. Siniguro na ng tatay na hindi ka magugutom. 3 punerarya ang kontak ko, anak. Na linggo-linggo ay makukuhaan ko ng mga lamang loob para sa iyo. At ito pa, hindi ba maganda ang nangyari ngayon? May naligaw dito. Kaya sa mga ganitong pagkakataon ay makakatikim ka ng sariwang laman. Anak, gagawin ko ang lahat para maipakita ko sa iyo na mahal ka ng tatay. Halos sumabog ang ulo ni Carding sa mga narinig at natuklasan. Pinilit ipunin ni Carding ang lahat ng lakas ng kanyang katawan upang mapagtibay ang kanyang kalooban. Pinilit nitong humakbang paatras, palayo sa pintuang yon. At na makabuelo, ay mabilis nitong tinungo ang hagdan at mabilis na umakyat. Ngunit nang dahil sa kanyang pagmamadali, ay nadulas ang binata. Dumaos-dos ito at bumagsak sa unang baitang ng hagdan. Dahil sa ingay na nagawa, ay pansamantalang hindi kumilos si Carding upang pakiramdaman ng paligid. Katahimikan. Naisip nito na maaaring hindi napansin ni Mang Hector ang ingay na dulot ng kanyang pagkakalaglag. Naisip niya na binalot ito
ng ingay ng ulan. Sa pagkakataong yun, ay muling tumayo si Carding at mabilis na binaybay ang hagdan upang makalabas sa kubol na yon. Paglabas niya dito, ay maingat niyang ibinalik ang yero na kanina'y nakapinid sa bukana ng kubol. Kailangan hindi niya mapansin na nanggaling ako rito sa baba. Yan, okay na. Mabilis na bumalik ng bahay ang binata. Sa bawat hakbang nito, ay naiisip niya ang kanyang kaibigan. Tommy! Tommy! Pare! Ano nangyari sa atin? Nasaan yung bag ko? Yung bag ko! Ayun. Kinuha nito ang cellphone na nasa kanyang bag. Ano ba yan? Wala pa rin signal. Anong gagawin ko? Nasa ganung kalagayan si Carding nang muling bumalik sa kanyang isipan ang nangyari sa kaibigang si Tommy. Dahil doon, ay tila ng lambot ang mga binti niya at bigla itong napaupo. Kasabay nito ang pagbuhos ng kanyang luha. Tommy, Diyos ko, ang kaibigan ko. Bagamat balot ng hinagpis ang kanyang kalooban, ay pilit na pinagtibay ni Carding ang kanyang sarili. Dahil kailangan niyang maligtasan ang bangungot na kinalalagyan. Anong gagawin ko? Tama, yung motor. Naayos na ni Tommy yung motor. Kailangan ko makaalis dito. Sinukbit niya ang kanyang bag at tinungo ang kinalalagyan ng motor ng kaibigan. Paglabas ni Carding ng bahay, ay natanaw kagad niya sa bandang kanan ang motor ni Tommy. Patakbo niya itong tinungo. Ngunit ng ilang hakbang na lang ang kanyang layo sa motor, ay napatigil ang binata. Carding, anong ginagawa mo dito? Bagamat halos sumabog na ang kanyang dibdib sa kaba, ay pinilit ng binata na tumugon sa katanungan ni Mang Hector. Mang Hector, kayo pala. Hinahanap ko po kasi si Tommy. Ganun ba? Bakit dala mo na yung bag mo? Ilalagay ko lang ho sana dyan sa may top box. Ganun ba? Halika, sumilong ka rito. Opo. At dahan-dahang lumapit si Carding kay Mang Hector. Nang nasa harapan niya na ito, si Mang Hector ay lumakad papunta sa kanyang likuran. Nung nag-uusap tayong dalawa kanina, Carding, nabanggit mo sa akin na wala ka ng pamilya. Sayang, at hindi mo na nararanasan ang sarap ng pagmamahal ng pamilya. Pero bagamat alam kong ganyan ang estado mo, sigurado ako ang lalim ng pagmamahal na kayang ibigay na isang tao sa kanyang pamilya. Tama ba ako, Carding? Opo. Kung ganon, naiintindihan mo siguro ang kalagayan ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam kong alam mo na ang aking sikreto. Ang lihim ng bahay na ito. Katahimikan lamang ang naitugon ng binatang si Carding. Hindi namin tunay na anak si Manuel. Natagpuan namin siya ng asawa kong si Lourdes, diyan sa may kagubatan. Ilang taon na ang nakakalipas. Mga nasa 5
o 6 na taong gulang siya noon. Naglalaba kami noon ni Lourdes dyan sa may sapa nang bigla siyang lumitaw sa aming likuran. Punit-punit ang kanyang kasuotang damit. Ngunit ang pumukaw ng aming atensyon ay ang mga bahid ng dugo sa kanyang katawan. Matagal na kaming nananalangin na magkaanak ni Lourdes. Ngunit hindi kami binayayaan ng Panginoon. Kaya ng mga sandaling yon ay nagdesisyon kami na kupkupin si Manuel. Maayos ang lahat ng una. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay meron kaming napansing kakaiba. Isinusuka ni Manuel ang mga normal na pagkaing ibinibigay namin sa kanya. Ang tila na pagtsatsagaan niya lamang kainin ay ang mga ulam na karne. Ngunit hindi yun doon nagtapos. Isang araw, nakita namin ni Lourdes si Manuel sa likod ng aming bahay na kinakain ang isa sa mga alaga naming manok. Nabigla kami sa aming nakita. Tila tuwang-tuwa ang bata sa kanyang ginawa. Halos maligo siya sa dugo ng manok ng mga sandaling yon. Pero banaag sa kanyang mga labi ang saya. Doon namin naisip na marahil si Manuel ay kabahagi ng mga napapabalitang aswang sa kabilang bayan. Yung mga panahon na tagpuan namin siya ay yun ding panahon kung saan napabalita na isang grupo ng mga antingero ang sumuyod at pumuksa sa mga aswang sa lugar na ito. Ngunit ang aming pag-alala ay binalot ng aming pagmamahal kay Manuel. Tandang-tanda ko pa ang itsura niya noong mga sandaling yon. Para siyang anghel. Ang bawat ngiti niya ay nagbibigay ng hindi masukat na saya sa aming mag-asawa. At dahil doon, sumumpa kami ni Lourdes. Naaalagaan namin at itataguyod ang kaligtasan ni Manuel na ibibigay namin ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kahit na anuman ang mangyari, kahit hindi pa ito maintindihan ng ibang tao. Alam ko na darating din ang panahon na mawawala din ako sa mundong ito. Pero hanggat ako'y may hininga, ay pupunan ko ang pangangailangan ng aking anak. Pagkawi ka nun, ay dahan-dahang humarap si Mang Hector kay Carding, habang dahan-dahan din itong binubunot ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang na magtama ang kanilang paningin. Carding, alam mo na siguro na isa ka sa pupuno ng kanyang pangangailangan! Biglang binunot ni Mang Hector ang kanyang itak at iwinasiwas ito. Mabilis na nakailag ang binatang si Carding. Ngunit sa pag-atras ng binata, ay napatid ito at natumba sa lupa. Bago pa man makabangon ng binata, ay nasa kanyang harapan na si Mang Hector. Ngunit bago pa man nito maiangat ang kanyang itak, ay dumampot ng putik si Carding at hinagi sa mukha ng lalaki. Napatras si Hector habang pinipilit alisin ang putik na nasa kanyang mga mata. At dahil doon, nawalan nito ng balanse at bumagsak sa lupa. Sinamantala ito ni Carding. Mabilis itong bumangon. Tatakbo na sana itong palayo nang maramdaman niya ang pagpatid sa kanya ni Mang Hector. Natumba ang binata.
Naging mabilis naman ang galaw ni Hector at nalapitan kagad si Carding. Habang nakahiga ang binata, ay sumumpa naman sa gitnang bahagi ng kanyang katawan si Hector. Sa ganung posisyon ay pinagsusuntok siya ng lalaki. Sa bawat sagitsit ng kidlat ay nababanaag ni Carding ang mukha ni Hector. Ang itsura nito ay tila sa isang baliw na handang pumatay. Patuloy siyang pinagsusuntok nito. Inilagay na lamang ni Carding ang kanyang mga braso sa tapat ng kanyang mukha upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nang biglang maramdaman ng binata na tumigil sa pagsuntok sa kanya si Mang Hector. Nang idilat niya ang kanyang mata, nakita niya na inaabot nito ang itak na nasa kanyang kanan. At nahawakan na nga ni Hector ang itak. Dalawang kamay na hinawakan ng lalaki ang puluhan ng kanyang itak. Sabay iniangat ito sa taas na bahagi ng kanyang ulo. Sabay sabing, "Pasensya ka na, Carding. Kailangan ka ng aking anak." Nang akmang itatarak na sa kanya ni Mang Hector ang hawak nitong itak, ay tila bumagal ang takbo ng mga sandali. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Carding ang mahabang screwdriver na nasa kanyang kanan. Pagkatapos nun, ay naging mabilis sa mga pangyayari. Sinalag ni Carding ng kanyang kaliwang braso ang papatarak na itak sa kanyang dibdib. Kasunod nun ay inabot niya ang screwdriver at mabilis na itinarak sa tagiliran ni Mang Hector. Naghihingalong bumagsak sa kanyang tabi ang lalaking si Hector. Naiintindihan ko ang sinasabi mong pagmamahal ng pamilya, Mang Hector. Ngunit hindi pagmamahal ang nangyayari sa bahay na to, kundi kademonyohan! Dahil dyan, at dahil sa ginawa mo sa kaibigan ko, at sa iba pang mga biniktima ninyo, lalagyan ko na ng tuldok ang lagim ninyo. Tumayo ang binata. Hinawakan si Mang Hector sa kanyang braso at kinaladkad ito. Maya-maya pa ay nasa tapat na ng kubol ang dalawa. Pero sa binaklas ni Carding ang yerong nakatakip sa entrahe nito. Pagkatapos ay tsaka nito binilikan ang naghihingalong si Mang Hector. Muli niya itong hinila at sa pagkakataong ito ay tinulak upang mahulog sa loob ng kubol. Tatalikod na sana si Carding nang bigla siyang tawagin ni Hector. Carding! Maawa ka! Maawa ka sa amin ng anak ko! Maawa? Nung pinatay mo ang kaibigan ko, naawa ka ba? Naawa ba kayo mag-ama sa mga biktima ninyo? Wawakasan na natin to. Biglang umalis si Carding, pumasok ng bahay at hinagilap ang pinakamalapit na gasera. Pagkatapos ay tumungo sa kusina. Yung posporo. Saan yung posporo? Eto. Mabilis na muling lumabas ang bahay ang binata. Matigas at desidido ang bawat hakbang nito. Nang marating nito ang entrahe ng kubol, ay hinagis nito ang gasera pababa. Pagtama nito sa lupa, ay sumambulat ang babasaging gasera. At ang likidong laman nito ay kumalat sa paligid. Kasunod nun, ay kumuha ng ilang pirasong posporo ang binata. Maingat nitong sinindihan, sabay hagis sa basag na gasera. Mabilis na umatras ang binata at muling ibinalik ang pagkakatakip ng yero. Dahan-dahan itong humakbang at doon niya narinig ang kahindik-hindik na sigaw ni Hector.
Hindi na hinintay pa ni Carding ang mga sumunod na pangyayari. Pumasok tong muli sa bahay. At gamit ang natitirang posporo na kanyang hawak, ay sinilaban nito ang mga kortina at iba pang tela sa paligid. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas at tinungo ang motor ni Tommy. Mabilis itong pinaandar ng binata at pinatakbo papalayo. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, ngunit hindi nito makubli ang mga luha sa mata ng binata dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan. Nang medyo makalayo na si Carding, ay pansamantala itong tumigil. Muli nitong nilingon ang natutupok na bahay. At sa unti-unting pagkakasunog nito, ay unti-unti ring napapawi ang kirot sa dibdib ng binata. Dahil alam ni Carding na ng mga sandaling yon ay magtatapos na ang lagim ng bahay sa gubat.